Ang tinapay ng buhay ngayon ay manggagaling sa Deuteronomio, Kabanata 33, talata 7. Ang tinapay ng buhay ngayon ay nagmula sa isang lugar sa lumang tipan, sa Deuteronomio, Kabanata 32, versikulo 7. Dahil naniniwala akong nariyan ka, babasahin ko. Alalahanin ang mga araw noong unang panahon. Isalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Tanungin mo ang iyong ama at sasabihin niya sa iyo. Ang iyong mga matatanda at sasabihin nila sa imo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Alleluia. Amen. Mabuting makita ang lahat. May nakikita akong mga bisita at ipapakilala namin kayo sa inyo maya-maya. Maraming salamat sa pagsali sa Shiloh. At ngayon ay araw ng Pyongyang. Kaya ito talaga ang araw na itinatag ng nagtatag na pastor na si Reverend Abraham Park, ang simbahang Pyongyang. Siyempre, merong itong iba't ibang pangalan. At kaya ipinagdiriwang namin iyon at tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos na yun. Dalangin ko na habang sumasamba kayo sa Espiritu at katotohanan, ilalaan ninyo ang buong puso at debosyon ninyo sa pagsamba sa ating Ama. Naniniwala ako na siya ay sasamahan natin at tayo ay magiging masagana sa lahat ng ating gagawin. Ay impog panalanginanon kini kanimo sa ngalan sa Ginoo. Amen. Mangita pa ko og laing sipi. 1 Pedro 2, versikulo 5. Pwede mo munang hanapin yan. Pedro, ikaduhang kapitulo, versikulo 5. Naana kini. Sige, sabay-sabay nating basahin muna ang Pedro, Kabanata 2, talata 9. Pakiusap. Kung nakita na nimo, amen. Sige, basahon nato ni. Andam na, sugdi. Amen. Kaya gusto kong gamitin ang dalawang sipi na ito. Ang una, Pedro ikalawa, talata siyam, at gayon din ang Deuteronomio, 32, talata 7. At gusto kong ipagpatuloy ang aking mensahe tungkol sa talangkanan ng mataas na saserdote. Kaya ang talangkanan ng mataas na saserdote, pangalawang beses la ito. At ang pangunahing sipi, gaya ng ating nabasa, ay nasa Deuteronomio 32, talata 7. At saka nabasa rin natin ang 1 Pedro 2, versikulo 9. At ang salitang ito ay batay sa ika-6 na aklat niyang seryeng History of Redemption. Alam kong hinihintay nating lahat ang bersyong Ingles ng ika-6 na aklat ng History of Redemption. Kaya magbibigay ito sa iyo ng kaunting preview kung tungkol saan ang libro. Kaya ang ika-6 na aklat ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya pinag-aralan na natin ang introduksyon sa talaang kanan ng mataas na saserdote. Kaya bilang pagbabalik tanaw, sa Hebreyo, may dalawang pangunahing salita para sa mataas na saserdote. Kaya binabalikan lang namin ang mga natutunan namin noong nakaraang linggo. At ang unang salita ay Kohen Gadol, ug dugang paniyanga. Ang pangalawa ay Kohen Rosh. Kaya kung isusulat mo ito sa Hebreo, Kohen. Kasi Gadol, ug dito sa Kohen Rosh. Kaya ang Kohen na ito ay malinaw na pari. At ang Gadol na ito ay nangangahulugang dakila o nangangahulugang marangal. Kaya ang Kohen Gadol ay maaaring mga hulugang
dakilang pari. Maari rin itong mga hulugan, kagalang-galang na pari. Kagalang-galang na pari. Kaya dakilang pari at kagalang-galang na pari. At pagkatapos itong Kohen Rosh, para sa mga nakapag-aral ng kaunti ng Ebreyo, ang Rosh ay nangangahulugang ulo o ang ibig sabihin nito ay una. At kaya ito ang kinatawan na pari. Ang pari nga nagsilbing representante nga nagrepresenta gayud sa kaparian. Maganda. Kinatawan na pari o tinatawag natin itong punong pari. Kaya ang ibig sabihin nito ay may mga taong palaging nagtatrabaho sa templo, nakalaan sa pagsamba at paglingkod sa Panginoon. Sila ang mga Levita, ang lipi ng mga Levita. Ngunit sa mga Levita, sila ay mga pari. Kaya ang mga pari ang siyang namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ngunit kahit sa mga pari, naroon ang mataas na pari. Kaya ang mataas na saserdote ang pinuno ng lahat ng mga pari o siya ang kinatawan ng lahat ng mga pari sa pangkalahatan. At kaya, halimbawa, sa hukbo, mayroon tayong parang isang general. Kaya ang general ay parang pinuno ng dibisyon o ng isang partikular na base. Kaya ito ay isang taong nasa pinakamataas na posisyon at kumakatawan sa lahat ng pari at sa mga tao at namamagitan sa Diyos at sa mga tao. At kaya narito ang Kohen Gadol at Kohen Rosh. At kaya ito ang mataas na saserdote. Sinasabi lang natin na mataas na saserdote ayon sa pagkakasalin nito sa Biblia. At ang mataas na saserdote ay may ilang mga gawain na ibinigay sa kanyang Diyos. At gayang nakita ninyo sa aming pangunahing serbisyo, nagsuot sila ng mga espesyal na kasuotan. At ang aming tagapagtatag na pastor, si Reverend Abraham Park, siya ang unang naglarawan ng lahat ng ito sa kasaysayan ng sangkatauhan. At ang diko natin na si Jong, siya talaga ang nagtahi nito lahat. At nakita namin na iyon ay ginawa, isinuot at minodelo ng aming aktor. Kaya isinuot nila ang mga espesyal na kasutang ito at ang mga kasutang ito ay may espesyal na kahulugan. Pero una sa lahat, kung titingnan mo ang papel ng pari. At sa madaling salita, sila ang nanguna sa pagsamba. Kaya pinangunahan nila ang pagsamba, mga sakripisyo at ubat. Kaya ito ay matatagpuan sa Hebreyo 8, talata 3. Sila ang mga nanguna sa mga tao sa pagsamba. Ibinigay nila ang salita, pinangunahan din nila ang papuri. Inihahanda nila ang mga hayop at ang mga halimawa para sa mga sakripisyo. Kaya ito ang tungkulin ng pare at gayon din ng mataas na saserdote. At kaya ang mataas na saserdote, sila ang nanguna sa pagsamba at sa mga sakripisyo. Mga Hebreyo, Kabanata 8, versikulo 3. At pagkatapos, pangalawa, ang talaangkanan ng pari, nakatala sa Biblia. At sa pamamagitan ng talaangkanan ng mga pari, ipinakita ng Diyos ang espiritual na daloy. Ipinakita ng Diyos kung saan nakasalalay ang kanyang kalooban. Kaya naman, kahit maraming pari o mataas na saserdote, ngunit sa pamamagitan ng talangkanan ng pari, makikita natin na ipinakita ng Diyos kung nasan ang kanyang kalooban at kung saan nakasalalay ang kaniyang kalooban, kung saan naroon ang kaniyang espesyal na pagpapahid. At sa gayon ay makikita mo ang espiritual na daloy. Ang espiritual na daloy. At may ilang mga talata na ating hahanapin.
Mga Bilang Kabanata 3, talata 4, at gayon din ang Ezekiel Kabanata 4 na 3, talata 19. Ngayon, sa Mga Bilang Kabanata 3, talata 4, binabanggit nito kung paano si Aaron ay nagkaroon ng upat na anak na lalaki, sina Nadab at Abihu, at si Eleazar, at gayon din si Ithamar. Ngunit sina Nadab at Abihu ay pinatay ng Diyos dahil nag-alay silang kakaibang apoy. Kaya sina Itamar at Eleazar ay naglingkod bilang mga pare. Ngunit ang tunay na pagkasaserdote at ang tungkulin ng mataas na pare ay napunta kay Eleazar. Kaya makikita natin na sa pamamagitan ng talaang kanan, makikita natin kung saan nakasalalay ang kalooban ng Diyos. Mamaya na, ipinapropesiya ni Ezekiel na ang mga saserdoteng nagmula sa lahi ni Zadok ay maglilingkod sa aking santuaryo dahil tinutupad nila ang aking tipan. At kaya nakikita natin na sa pamamagitan lahing ito ng talangkanan ng mga pari, nakikita natin ang kalooban ng Diyos at kung saan ito dumadaloy at kung saan ito nakapatong. Kaya tingnan natin itong ilang sipi. Numero 3, 4, at sako rin babasahin. Ezekiel 43:19. Medyo mas malapit. Okay. Ato ang mga numero, tilo ka mga bersikulo 4. Namatay si Nadab og Abiho atubangan sa Ginoo sa paghalad nila og laing kalayo sa kamingawan sa Sinai. At wala silang mga anak. Busa si Eleazar og Itamar, nagaalag isip-isip mga pari sa buhi pa si Aaron. Apan ang pagkalabawng pari og ang maong katungdanan napunta kang Eleazar. Tingnan din nato ng Ezekiel 43:19, Ezekiel 33:19. Sige, kung nahanap mo na, sundan mo na lang. At sa mga paring Levita na mula sa lahi ni Sadok na lumalapit sa akon upang maglingkod sa akon, ay ibibigay mo ang isang batang toro na handog pang kasalanan. Kaya nakikita natin na ang mga supling ni Zadok ang gagawa ng pagkasaserdote. At ginamit sila ng Diyos dahil sila ay tapat sa Diyos. Kaya habang tinitingnan natin ang papel ng pare at ng mataas na saserdote, makikita natin na sila ang nanguna sa mga sakripisyo. Sa pamamagitan ng talaang kanan, nakita natin ang spiritual na daloy. At gayon din, sa pamamagitan ng mataas na saserdote, nakikita natin na kinahanglan sila nga pagbayad sala. Gumawa sila ng pagbabayad sala at lalo na ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalan minsan sa isang taon at sila'y nagbayad sala para sa kanilang sarili at para sa iba pang mga tao. At kailan ito nangyay? Ito ay noong ikapitong buwan at ikasampun araw. At ito ay tinatawag na araw ng pagbabayad sala. Tama ba? Ang araw ng pagbabayad sala. Napakahalagang araw ito. Araw ng pagbabayad sala. At kaya, ang araw ng pagbabayad sala, ito'y nakasulat sa Levitico 16, mga talata 1 hanggang 34. At lalo na kung titingnan mo ang versikulo 12 at gayon din sa versikulo 29, sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa petsa. At ipinapakita nito na ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalan minsan sa isang taon. At nagawa nilang magbayad sana. At ito ay napakahalaga dahil ito ay isang palatandaan ng kung ano ang mangyari sa huling panahon. Babasahin natin ang mga talatang ito. Ngunit ang mangyayari ay, kaya ang mataas na saserdote sa araw na ito, siya ay balik at balik. Una sa lahat, kukunin niya ang ginintuang insensaryo. Kaya ano ang ginintuang insensaryo? Ito ang ginintuang insensaryo
Nagsusunog silang insenso doon, kaya gininto ang insensaryo. At ikaw, may mga butas doon. At pagkatapos ay mayroon isang lubid na pinagdadala nila nito. At ito ang gininto ang suuban, at ang ginagawa ng mataas na saserdote ay kinukuha nila ang mga nagbabagang baga mula sa dambana ng handog na susunugin, at inilagay nila ito at sinindihan nila ang insenso at dinala nila ito sa harap ng altar ng insenso. Ngunit pagkatapos, sa araw ng pagbabayad sala, dinadala nila ito sa kabanal-banalan. Kaya heto sila, dala-dala itong ginintuang insensaryo at napakaraming usok ang lumalabas. At ito ay isang napaka siguro mabangong amoy dahil sinusunog ito kasama ng insenso. Kaya natatakpan nito ang lahat ng amoy ng mga hayop at ang dugo, at napakausok nitong siyang may dalam ito. At papasok siya, daan siya sa tabing, kaya't nalagpasan niya ang belo. Ito ang belo rito mismo. Ito ang altar ng insenso. At pagkatapos ay pumunta siya sa kabanal-banalan kung saan naroon ang kabanang tipan. Kaya sa loob, puro ginto. At sa gayon ay nadaanan niya ang belo. At lahat ay mausok, at kaya naroon ang lahat ng usok na ito. Ngunit sa araw na iyon, ang mataas na saserdote ay makikipagkita sa Diyos. Ang Diyos ay bababa sa ibabaw ng luklukan ng awa, at ang mataas na pari ang gagawa ng pagbabayad sala para sa kanya at para sa buong bayan. At ano ang kinakatawan nito sa hinaharap? Sa panahon ng ikalawang pagparito ng Panginoon, ano ang mangyayari? Sa Biblia, sinasabi na ang ikaduhang pagparito ng Panginoon, ang anak ng tao, ay darating, kasama ang mga ulap. Kaya ang presensyang ito ng Diyos sa gitna ng ulap o sa gitna ng usok ay nagpapakita na ang anak ng tao ay darating na nakasakay sa mga ulap o sa ibabaw ng ulap sa kaniyang pagbabalik. Kaya kung titingnan mo ang pahayag 10, talata 1, at gayon din ang pahayag 14, talata 14, sinasabi nito na ang makapangyarihang anghel ay bumaba mula sa langit, nababalutan ng unap. Kaya tuwing makikita mo sa lumang tipan, sa bubong Biblia, maging sa bundok Sinai, nang bumaba ang Diyos sa mga tao, mayroong malaking usok at apoy at may mga ulap. Kaya bumaba ang Diyos sa gaanong sitwasyon. At sa parehong paraan, sa huling panahon, kapag muling dumating ang Panginoon, darating siya sa mga ulap. At siya ay daraping na nakasakay sa mga ulap. Siya ay nagmula sa lango, kaya siya ay nagmula sa langit. Tingnan nato ang mga talatang ito. Okay, sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa petsa at araw ng pagbabayad sala. Kaya alam na to yan. Tingnan naton ang pahayag 10.1, pahayag 10.11. At para sa iyong sanggunian, ang Juan 6:38. Sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit. Sige, basahin natin. Una sa lahat, ang pahayag, Kabanata 10, talata 1. Basahon natin yan ng sabay-sabay. Handa na, simulan na. Nanaog siya gikan sa langit, naputos sa panganod, may bangaw sa ulo, ang nawong sama sa adlaw, ug ang mga tiil sama sa mga haliging kalayo. Makita nimo dinhi nga naputos siya sa panganod. Apokalipsis 14:14. Babasahin ko ito para sa iyo. At tumingin ako, at narito ang isang puting ulap, at sa ibabaw ng ulap ay may isang katulad ng anak ng tao na may gintong korona sa kanyang ulo at isang matalas na karit sa kanyang ulo. Ngayon, gintong korona. Kaya ang mataas na pari, sila ang nagsuot ng gininto ang korona. Tama ba? At sinasabi nito, banal sa Panginoon. Kaya ang larawang ito ng pagdating ng Panginoon ay talagang larawan ng kanyang
tungkulin ang pari. Kaya nakahubad siya. Nakasuot siyang puting rosas na may korona. Kaya't siya ay darating bilang ang walang hanggang mataas na saserdote at siya ay darating na nasa ulap. Kaya kapag ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalan minsan sa isang taon, sa araw ng pagbabayad sala, ito ay nagpapahiwatig ng pangyayaring iyon. At kaya, sa huling trompeta, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng pagkabuimulit at magkakaroon ng pagbabagong anyo. Kaya sa huling araw, makita ang 1 Korinto 15, talata 50 hangtod 51. Magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli at magkakaroon ng pagbabagong anyo. Kaya ang Panginoon ay darating sa himpapawid at sasalubungin natin siya. Ang mga patay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. At pagkatapos, tayong mga buhay pa ay magkikita-kita. Magbabago tayo sa isang iglap at hindi natin makita ang kamatayan at sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawin at tayo'y papasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. At kaya, iyon ang itinuturo nito. At sa araw na iyon, ang walang hanggang pagbabayad sala ay isinasagawa. Walang hanggan. Kaya pansamantala lamang ito. Ngunit sa araw na darating ang Panginoon, ito ay ang walang hanggang pagbabayad sala, kung saan ang lahat ng ating mga kasalanan ay tuluyang naanod ng tuluyan, at lahat ng atong kadustaan, ang atong pagkakasala, ay napapawi magpakailanman. Nagawa na ni Hesus Kristo. Na ginawa sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ngunit sa pamamagitan ng pagparito ng Panginoon. Muli, sa mga huling panahon, tutuparin niya iyon. Siya ang magpapasya nito, at ito ay magiging walang hanggan. Ang tayo ay pupunta sa langit kasama niya. At kaya sa araw na iyon, lahat ng ating kadustaan, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating nakaraan ay nahuhugasan na lamang. At kaya lahat tayo ay mayroon isang nakaraan. Alam mo, tayo ay nabubuhay ng buhay at gumagawa tayo ng mga bagay na ikinahihiya natin at ayaw nating sabihin kahit kanino. Ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Hesus, tayo ay pinatawag at hinugasan mula sa lahat ng mga kasalanan iyon. Pinatawad na tayo. Kaya kung tinaon mo ang isang sipi lamang sa Yosue, Kabanata 5, Talata Siyam, sinasabi nito na ang mga Israelita ay dumating sa Gilgal at sila ay tinuli doon. At ang Gilgal ay nangangahulugang alison ang kahihiyan ng Ehipto. Kaya ang Gilgal ay ang ika-42 kampo sa lupain ng Kanaan. At kaya ang mga saserdote, muli, ang mga saserdote ay binuhat ang kaban. At lumabas sila sa unahan, humakbang sila papasok sa ilog Jordan. Humiwanay ito, tumawid sila. At sila'y nagkampo sa Gilgal. At ito ang huling kampo. Ngunit ito ay sa lupain ng Kanaan. Kaya ang lupang ito ng Kanaan ay isang larawan ng langit. At kaya, kapag pumasok tayo sa langit, ang ating kadustaan ay lubos na mapapawi at aalisin. Amen. Minsan, may mga bagay tayong nagawa at pinatawad na tayong Diyos, pero hindi naton mapapatawad ang aton mga sarili. Alam mo, teka, bakit ko ba ginawa yon? O paano ko nagawa yon? Alam mo, masyado ra kong nalinlang at hindi nakapag-isip ng tama. O baka naman, may nangyari sa atin noong bata pa tayo. Alam mo, baka nakaranas kang pang-aabuso o sexual na pang-aabuso o may insidente na nagdulot ng matinding sakit at saktan sa buhay mo. Ngunit inaalis ng Diyos ang lahat ng kapintasang iyon. Sabi niya, mawawala na raw iyon magpakailanman. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagsisisi? Ano ang pinakamalaking pagsisisi? Ano ang pinakamalaking kahihiyan? Iniisip ko kung alam na natin, ano ang pinakamalaking kahiyayan para sa mga tao? Ang pinakamalaking kahihiyan at pinakamalaking kapintasan ay kamatayan, kamatayan, kamatayan. Kaya sa Isaias, Kabanata 25, versikulo 7 at 8, sinabi niya na lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman at alisin niya ang kadustaan ng mga taong bumabalot sa kanila at kaya ang kadustang ito ay kamatayan.
Ang pinakamalaking kapintasan ay kamatayan. At kaya sa araw na ito, walang hanggang araw ng pagbabayad sa ala. Malalampasan natin ang kamatayan. At hindi tayo makakakita ng kamatayan at magbabagong anyo tulad ni na Enoch at Elias. Amen. Basahin nato ng sipi na hiyan. Isayas, Kabanata 25, versikulo 7 at 8. Kaya ang pinakamalaking kapintasan ay ang kamatayan. Ang kamatayan ay ating kahihiyan at kadustaan. Sige, basahon nato. Handa na, sugod. Nining bukira, wag tangon niya ang tahabil sa tanang katauhan, ug ang pandong sa tanang nasod. Lamyan niya ang kamatayon hangtod sa kahangturan, ug pahiran sa Ginoong Dios ang mga luha sa tanang nawong. Ug kuhaon niya ang kaulaw sa iyang katauhan sa tibuok yuta, kay ang Ginoo namulong. Kaya ang pagsisina iyan ay tumutukoy sa kamatayan, kamatayan, at lahat ng bunga ng kasalanan. Napapasok sa logo ito. Kaya ito, hinahanap natin ang araw na iyon. At alam mo, napakahirap ng buhay na ito. At napakaraming problema ang ating pinagdadaanan. At napakaraming sakit at kirot. At walang araw na lumilipas na hindi tayo nahihirapan. Ngunit, maari nating asahan ang araw na ang lahat ng ating kahiyaan o pagkakasala ay alisin magpakailanman. Amen? At yun, lamyon ang kamatayon, ug moadto kita sa langit nga dili na mamatay. Nagampo ko nga mulaom kamo sa adlaw sa pagkausab. Gipanalangin ko kamo sa nganan sa Ginoo. Amen. Ngayon, nakita namin ang papel ng mga pari. Makukuha ba natin itong set? Maari ba tayo? Kunin mo na ba ito sa susunod? Sige. Kaya lahat ng tungkulin ng pari ay nakaturo kay Jesus na siyang ating walang hanggang mataas na pari. Walang hanggang mataas na saserdote. Kaya sa lumang tipan, lahat ng mga mataas na saserdote nagbago na, alam mo na. Nagsilbi sila sa kanilang termino at nagretiro at pagkatapos ay namatay. Tama ba? Kaya ang pagkasasardote ni Aaron ay pansamantala lamang, ngulit ang pagkasasardote ni Jesus ay walang hanggan. Siya ang walang hanggang mataas na saserdote. At kaya siya mismo ang naging sakripisyo. Siya ang sakripisyo. Kaya sa Juan Kabanata 1, versikulo 29, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At nakikita natin na si Jesus mismo ang anak ng Diyos, ang pangalawang persona sa Trinidad. At ginawa niya ang walang hanggang pagbabayad sala. Kaya man ang lahat ng papel ng mataas na saserdote ay nakaturo kay Jesus na siyang ating walang hanggang mataas na saserdote. Kaya bilang referensya lamang ang Hebreyo Kabanata 3, talata 1 at gayon din ang Hebreyo Kabanata 9, talata 7. Pwede mo yang hanapin. At saka pati na rin ang mga Hebreo, Kabanata 4, versikulo 14 hanggang 16, at mga Hebreo, Kabanata 10, versikulo 20 hanggang 22. Kaya ang Hebreo 3 at 9 ay nagsasabi na si Jesus ang ating mataas na pari. At nakikiramay siya. Siya ang mataas na saserdote na nakikiramay sa ating kahinaan. Kaya si Jesus ang dakilang mataas na saserdote, ngunit hindi siya isang Diyos na nasa malayo, kundi siya ay nagdusa tulad ng ating pagdurusa. Kaya naman, naunauan niya ang ating mga paghihirap. Nakikiramay siya sa ating kahinaan. At kaya, dinanas niya ang lahat ng sakit. Dinanas niya lahat ng pisikal na sakit, pati na rin ang mental na paghihirap. Dumaan siya sa kahirapan, dumaan siya sa sakit.
Pinagdaanan niya ang paghihirap na iyon. At kahit hanggang kamatayan sa krus, kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, lahat ng kalungkutan at lahat ng sakit at lahat ng karamdaman ay ipinasa niya sa kanya at binayaran niya ang halaga ng kasalanan na siyang kamatayan. Namatay siya sa ngalan namin. Kaya naman nakikiramay siya sa atin. Kaya sabi mo, ang hirap talaga, Pastor James. Mahirap ang buhay at dumaan tayo. Lahat ng mga kahinaang ito at ang mga sakit na ito. Pero nandito ako para sabihin sa iyo na si Jesus ang ating walang hanggang mataas na saserdote. Nakikiramay sa iyo. Amen. Naramdaman niya ang iyong kalungkutan. Naramdaman niya ang pagtataksilo. Nararamdaman na niya ang iyong kahirapan. Naramdaman niya ang iyong karamdaman. Nadama niya ang bigat ng kasalanan sa kanyang sarili. Ngunit gayon paman, siya'y walay kasalanan. Sinasabi ng Biblia na siya'y walay kasalanan. Pinasa niya iyon at binayaran niya ang halaga ng atong mga kasalanan. At kaya sa Hebreo 4:16, sinasabi nito, kaya nga, pumasok tayo sa silid ng trono ng biyaya nang may kumpiyansa upang makahanap ng tulong sa oras ng ating pangangailangan. At kaya nga sinasabi, kailangan nating lumapit sa Diyos. Bawat sandali, alam mo na, sa lahat ng atong pang-araw-araw na buhay para humingi ng tulong. Kailangan natin ng tulong upang ang Diyos ay makagawa ng aksyon sa ating buhay. Sa Hebreo 10:20, sinasabi na ang kanyang laman ang siyang tabing. At kaya, nang mapunit ang kanyang laman, napunit din ang lambong na iyon. Kaya alam mo, tayo, sabi, ito ang tabing na nasa pagitan ng dakong banal at ng kabanal-banalan. Pinakabanal sa mga banal. Ito ang banal na lugar. At ang belo na ito ay napunit. At kaya ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, ay maaari na tayong makalapit sa Diyos. Maari tayong lumapit sa Kanya. Kaya ang kaniyang laman ay naging simbolo ng belo. Ang belo ay simbolong ang kanyang laman. At nang mapunit ang kanyang laman, iyon ang nagbukas ng daan upang mapalapit sa Diyos. Kaya ngayon, maari na tayong lumapit sa Diyos ng may katapangan at pananampalataya kay Jesus. At kaya, wala tayong magawa. Kailangan nating umamin. Alam mo, masasabi mong bata pa ako noon at alam mo, matalino ako at malakas. At alam mo, pero ang buhay, alam mo, gaya ng alam ng marami sa aton, ay napakabilis lumipas. Hindi ka habang buhay na bata. Alam mo, tumatanda ka na, alam mo na, at ang bilis lumipas ng panahon. At pero alam mo ka na, kapag tayo ay isinilang sa mundong ito, mayroong pagkakasunod-sunod ng kapanganakan. Ngunit kapag nilisan natin ang mundong ito, wala ng kaayusan. Kaya ang mga ipinanganak ng huli ay maaring mauna. Maari silang mamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo alis. Sa balita, nabalitaan mo ba na may isang estudyante sa high school na nag-aaral para sa kanyang manapagsusulit ang nakasakay sa bus sa Korea? Tama ba? Narinig mo ba ang balitang yan? Tama. At sa tingin ko ay sa banggidong iyon, banidong. At nagbanggaan ang bus at ang kotse. At sinubukan ng bus na lumiko at bumangga sa isa pang bagon. At isang estudyante sa high school ang namatay. At naghahanda pa lang siya para sa kanyang mga pagsusulit sa SAT o sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Alam ba niya na mamatay siya sa araw na iyon? Malamang niisip niya ang pagsusulit niya at iba pa. Kaya hindi naman alam. Hindi natin alam kung kailan tayo anis. Napakahina natin. Pero kapag naunawaan natin na, wala akong magawa ng mag-isa at tumawag tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo. Amen? Tutulungan niya tayo. Kaya ang salitang enos sa wikang ito ay nangangahulugang mahina at mahina. At nung panahon ni Enos, tumawag sila sa Diyos. Kaya kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, naniniwala akong tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Tutulungan ka ng Diyos. Kaya alam mo na,
Paano ko aalagaan ang lahat ng mga taong ito? Alam mo na ang matrikula o alam mo na lahat ng mga sundalong ito at paano ko alagaan ang aking pamilya at lahat ng mga responsibilidad ni ito. Alam mo, napakamahal ng tuition ngayon. At lahat ng mga bagay na ito, mayroon tayong mga katanungan tungkol sa mga ito. Ngunit tutulungan ka ng Diyos. Amen. Mga awit 121. Mga awit 121. Sinasabi sa mga talata 1 hanggang 2, itinaas ko ang aking mga mata sa mga bundok at saan nanggagaling ang aking saklulo. Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo, Panginoon, na lumikha ng langit at lupa. Ang ating tulong ay nagmumula sa lumikha, ang lumikha ng langit at lupa. Nilikha niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang salitang iyan ay lumika ng isang puwersa at tinutulungan tayo nito at lumilikha ito ng mga bagay na wala roon. Kaya't dalangin ko na maunawaan natin na si Jesus ang atong mataas na saserdote na nakikiramay sa aton. Alam niya ang ating mga kahinaan at sa Kanya mo may lalagay ang iyong pag-asa at para makahingi kang tulong sa Kanya upang makatanggap ng biyaya at upang makatanggap kang tulong sa oras ng iyong pangangailangan. Giyampo o gipanalanginan ko kini kanimo sa ngalan sa Dios. Amen. Gagawin natin ang dalawa ng mabilis at pagkatapos ay pupunta tayo sa konklusyon. Kaya bilang dalawa, ang talaang kanan ng mataas na saserdote, talaang kanan ng mataas na pare, HP. At ang nakatatandang pastor, siya ay inorganisa at binuod ang 77 henerasyon ng mga mataas na saserdote sa unang pagkakataon at ipinakita ito sa kasaysayan ng sangkatauhan. 77 henerasyon? Kaya hindi natin maarang talakayin lahat niyan. Pero kung makakagawa lang ako ng chart para sa imo, maari nating subukang urio na lang. Ito, sige. Kaya ang unang saserdote ay si Aaron. Siya ang unang pari. Ang unang mataas na pari kung sasabihon ko na. Kaya ang unang mataas na saserdote, ug siya gipahinungod og formal nga giinagurahan sa tuig nga 1445 BC. At kung titingnan mo, Exodo 4 wala, duha. At kung titingnan mo rin ang Exodo, Kabanata 4 po, talata 13, ipinapakita nito na itinayo nila ang tabernakulo noong ikalawang taon ng kanilang Exodo. Tama ba? At manakanong jud ads paakip. Kung titingnan mo ang versikulo 13, sila pinasinaayan si Aaron bilang unang mataas na saserdote sa bayan. Kaya siya ang unang mataas na pari noong 1445 BC. Ang huling mataas na pari na siyang ikapitumtutpitong henerasyon ng mataas na pari ay si Pinayas. At siya ang ikapitumputpito henerasyon. At siya ay napili sa pamamagitan sa palabunutan. Pinili sa pamamagitan ng marami. At ito ay nakasulat sa kasaysayan mula 67 hanggang 70. Kaya kailangan mong tumingala pataas. Sina Flavius, Josephus at ang kanyang mga sulatin. Josephus. Kaya isinulat ni Josephus ang The Jewish Wars and the Jewish Antiquities. Kaya naman isinulat ni Flavius Josephus ang tungkol sa ang talaangkanan ng mataas na saserdote pagkatapos ng pagbabalik. At sino kaya ang unang pari? Aaron. At ang huling pari ay Inyas. At siya ay napili sa pamamagitan ng palabunutan, ayon kay Flavius Josephus.
Kaya isinulat ni Titus Flavius Josephus ang tungkol dito. Kaya sa lumang tipan, mayroong 29 na henerasyon na nakatala sa Biblia. At kaya ang 10 na yon ay, ang 29 na henerasyon ay mula kay Aaron hangtong kay Jadua. At ito ay matatagpuan sa 1 Chronica 6, mga talata 3 to 15. At gayon din, mga bilang 12, mga talata 10 to 11, at gayon din ang 22. Kaya ito, ang isa kronika 6, mga talata 3 hanggang 15, at mga bilang 12, mga talata 10, 11, at 22. At ipinapakita nito sa iyo ang 29 na henerasyon na aktual na nakatala sa Biblia. Kaya 29 na henerasyon. At kaya ang unang napulo ka mga tao nagkugi sa pagtrabaho dito sa balaan nga tabernakulo ni Moises. At ang sumunod na 13 ay nagtrabaho sa templo ni Solomon. Templo ni Solomon. At pagkatapos ng sumunod na 6, nagtrabaho sila sa templo ni Zerubbabel. Ang templo ni Zerubbabel, kaniyato. Kaya ang 10 ka henerasyon, simula sa 1445 BC hanggang 959 BC. Dito natapos ang templo ni Solomon. At sa templo ni Salomon, simula noong 959 hanggang 586 kung saan nawasak ang templo. At kaya sila ay nagtungo sa Babylonia. Bumalik sila at sinimulang itayo ang templo ni Zerubbabel. Mula 515 hanggang 370 BC, nagtrabaho sila sa templo ni Zerubbabel. Kaya narito ang 29 na saserdote na nagtrabaho mula sa tabernakulo ni Moises, templo ni Solomon, at templo ni Zerubbabel. At ito ay nakatala sa talaan ng lahi ng mataas na saserdote. At gayon din sa hindi mga numero. Hindi mga numero, kundi si Nehemias. Pasensya na, Nehemias. Patawarin mo ako, Nehemias. Kaya Nehemias, Kabanata 12, versikulo 10 at 11 at 22. Kaya naitatala nito ang ika-29 na henerasyon. Dumako na lang tayo sa Nehemias, Kabanata 12, talata 10, 11 at 22. At tingnan natin ang huling 6. Kaya si Nehemias, kaya pagkatapos ng mga kronika, si Ezra, at pagkatapos ay si Nehemias. Kaya Nehemias, Kabanata 12, versikulo 10 at 11. Basahin natin ang ika-10 at ika-11. Sige. Nehemias, Kabanata 12. Human sa duha ka kronika, si Ezra dayon si Nehemias. Nehemias, Kapitulo 12, versikulo 10 ug 11. Basahin naton iyan ng sabay-sabay. Handa na, simulan na. At naging anak ni Yeshua si Joakim, at naging anak ni Joakim si Eliasib, at naging anak ni Eliasib si Joyada, at naging anak ni Joyada si Jonathan, at naging anak ni Jonathan si Jadua. Tungod niya na, si Jadua ang pinakaulahi sa tanan, ug mipadayon siya paingon sa ikakaluhaan og duha. Bahin sa mga Libita, ang mga pangulo sa pambilya na lista sa panahon ni Eliasib, Joeda, Johanan, Jadua. Gayon din ang mga pari nung paghahari ni Dario, ang Persiano. Kaya dito, hinanap lang namin ang huling 6 na gumagana sa templo ni Zerubbabel. Mario, mayroong atas na po 8 nga henerasyon. Isinulat ni Flavius Josephus. Kaya si Flavius Josephus, siya talaga ang nag-record.
ang 48 na hinasyon. Abdeya, kung titingnan mo yung una, ito ay inuli ayon sa panahon Diyos. At pagkatapos, ang susunod ay inuuri gamit ang isang pointer. Inuri ayon sa isang pointer. Mayroong 19 na henerasyon dito at mayroon ding 29 na henerasyon dito. Maunga sa dagan sa mga katuigan, sugod sa 3 ka gatos ug kapitumput katuig, hangtod na sa 3 ka gatos ug kawahan, hangtod sa katluan ug 7 ka tuig sa wala pa ang pag-abot ni Kristo. Inuri ayon sa isang panturo ay mula 37 hanggang 70. Kaya ayuso natin uli yan. Pagkatapos ng panahon ng Persya, may mga mataas na pari na inuri ayon sa panahon, tulad noong panahon ng Persya at sa panahon ng mga Griego, ang panahon ng mga Romano. At pagkatapos noon, may mga mataas na saserdote na hinirang ng mga pinuno. At ang mga ito ay higit pa para sa mga kadahilan ng pampolitika at kung sino man ang nasa kapangyarihan. Kaya inuri ayon sa isang pointer, kaya inuri ayon sa tuldok at inuri ayon sa isang pointer. Kaya ang inuri ayon sa panahon ay may 19 na henerasyon mula 320 CE hanggang 37 BC at inuri ayon sa isang tagapagpahiwatig mula 37 before Christ or 70. Kaya narito ang 77 henerasyon na inorganisa ng Biblia at ng historiador na si Josephus. Kaya narito ang buod ng 77 henerasyon. Kaya nagtrabaho sila sa tabernakulo ni Moses at templo ni Solomon, ang templo ni Zerubabel na inuri ayon sa panahon at inuri ayon sa isang panturo. Bilang konklusyon, na nung tayo ay tinawag bilang mga espiritual na pari, upang mag-alay ng mga espiritual na sakripisyo. Mga sakripisyo at ito ay matatagpuan sa 1 Pedro 2, talata 5 at talata 9. Nabasa namin iyon. Kaya nga ikaw at ako ay tinawag bilang mga espiritual na saserdote, maharlikang pagkasaserdote sa mga huling panahon. At gayon din ang pahayag 1:6. Tinawag niya tayo bilang kahariang mga pari. Sinasabi nito ang kaharian ng mga pari. Kaharian ng mga pari. Kaya tayo ay mga pari at si Jesus ang ating walang hanggang mataas na pari na dumating sa orden ni Melkisedek. Kaya naman, bilang isang espiritual na pari, may mga sakripisyo tayong kailangan gawin na nakalulugod sa Diyos. Kaya ano ang mga sakripisyo na nais ng Diyos? Sa awit 34, versikulo 18, sinasabi nito, ang Diyos ay malapit sa mga pusong wasak. Kaya ang sakripisyong nais ng Diyos ay pusong bagbag. Gusto niyang lumapit tayo sa Kanya nang may pusong bagbag. Kaya malapit siya sa mga pusong saway. Kaya natatandaan mo ba ang babaeng may hawak na banga nga alabastro? Umiyak siya sa harap ng mga paanan ni Jesus. Alam mo, at binasag niya ang pabango at pinupunasan niya ang kaniyang mga paa at pinahiran siyang napabango. At kaya nabasag ang buti nga pabango at lumabas ang mabangong aroma na ito. At humarap siya sa Panginoon nang may bagbag na puso.
Kaya ang mga sakripisyo nga Diyos ay isang pusong bagbag at isang nagsisising espiritu. Tama ba? Likaan mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at baguhin mo ang isang matuwid na espiritu sa akon. At nanalangin si David na ang mga handog na kinalulugdan ng Diyos ay isang bagbag na puso at isang nagsisising espiritu. Kaya kailangan nating magkaroon ng pusong sawi. Ito ang aming handog sa Diyos. Pangalawa, kailangan nating sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. 1 Kabanata 4, versikulo 23 at 24. Pangatlo, kailangan nating ialay ang ating mga sarili bilang isang sakripisyo. Ang ating mga sarili bilang isang buhay na handog, buhay na sakripisyo. At ito ang mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1 at 2. Kaya nga sinasabi nito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa awa ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang haing buhay, na banal at nakalulugod sa Diyos. At aniyang huwag kayong magsiyayon sa sanglibutan o sa mga kaugalion ng sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip at upang inyong maunawaan, mapag-unawa ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya naman, kailangan nating ialay ang ating buong buhay sa Diyos. Utang natin sa Diyos ang lahat? Wala. Kontrolado niya ang bawat selula, alam mo na, atomo sa ating katawan. Bawat dugo, lahat ng selula, mga buto, at ang mga tungkulin nito. Siya ang may kontrol sa lahat ng iyan at siya ang nagbibigay sa atin o buhay. Alam mo, napakaraming beses na pinoprotektahan tayong Diyos mula sa kamatayan, pero hindi natin alam. Hindi nga namin alang, hindi namin kaya, wala man lang kaming malay. Ngunit, pinoprotektahan tayo ng Diyos, pero hindi man lang namin alam. Malalaman natin. May kamalayan tayo sa marahil dalawa o talong bagay na maari sana tayong mamatay dahil lang dito o doon, pero hindi natin alam kung ilang beses na sana tayong namatay. Hindi man lang natin alam na pinoprotektahan tayong Diyos. Kaya kailangan nating ialay ang ating buong buhay sa Diyos. Ang aming pananaw, ang aming mga pangarap, ang aming mga puso, ang aming debosyon, ang ating mga ari-arian, pera, mga anak at pamilya ay dapat nating ialay sa Kanya. At naniniwala akong matutuwa ang Diyos. Amen. At pagkatapos, pang-apat, kailangan nating ialay ang mga hentil. Kaya ito ang ebanghelismo. Ihandog ninyo ang mga hentil bilang handog, at kaya ito ay nasa mga taga-Roma, Kabanata 15, versikulo 16. Babasahin natin ito at magtatapos tayo. Kaya para na. Mga taga-Roma, Kabanata 15, versikulo 16. Sige kamo, dungan natong basahon kining tanan. Andam na ba am tanan? Simulan na nato kini upang maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hentil na naglilingkod bilang isang pari sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang aking handog sa mga hentil ay maging katanggap-tanggap na pinapagiging banal ng banal na espiritu. Kaya kapag tayo ay nangangaral ng ebanghelyo, ang mga hintil ay nagiging katanggap-tanggap na handog sa Diyos. Kaya tayo ay mga pari ng ebanghelyo. At kapag tayo ay nangangaral ng ebanghelyo, iyon ay nagiging handog sa Diyos. Kaya sa susunod na buwan, magkakaroon tayong Thanksgiving at kailangan nating mangaral dahil iyon ang pinakakalugod-lugod sa Diyos. At kapag tayo ay sumasamba, kailangan natin sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sina Nadab at Abihu ay naghandog ng kakaibang apoy. Kaya naman, hindi sila sumba ng tama at tatalakayan natin kung ano ang kakaibang apoy na iyon sa ibang pagkakataon. Ngunit, kailangan nating ialay ang ating pagsamba sa Diyos sa paraan na nais niya. Hindi natin basta-basta magawa ito sa paraang gusto natin at kaya mayroong isang kaayusan ng pagsamba. Ang lugar kung saan ang pangangaral ng salita ay dapat magmula sa pinakamataas na lugar, maging ang templo ni Ezekiel
Ang kabanal-banalan ay nasa pinakamataas na lugar, kaya may paraan ang Diyos para sambahan naton siya. At kapag tayo ay sumasamba at nag-aalay ng mahandog na nakalulugod sa Kanya, naniniwala ako na malulugod siya sa aton. At hindi na natin kailangan humingi pa, pero naniniwala akong ibibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin. Amen? Kaya dalangin ko na sana'y maibalik mo ang imong pagmamahal sa Diyos, ang imong pagnanasa, at ang sigasig na taglay mo para sa salita ng Diyos. At idinadalangin at binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa mahalagang oras ni Ato upang pag-aralan ang talangkanan ng mataas na saserdote. At maraming salamat po para sa ika-anim na aklat ng kasaysayan ng pagtupos na nagdulot sa atin na mas malinaw na maunawaan ang Biblia. Tulungan mo kami, Ama, na maging tunay na mga pari na nakabatay sa iyong pagpapahid at sa iyong kalooban. Amahan, tabangi mi sa tanang buluhaton, pagserbisyo, pagsimba, ug paghalad nga makapahimuot kanimo sa mga nag-antos ug may problema, nasayod mi nga mobati ka sa among kahuyang ug tabangan mi sa pagbuntog sa mga pagsulay pinaagi sa pagtuo. Ipadala ang imong pulong. Ayuha ang among sakit, nagampo ug nagpasalamat kami kanimo. Nagaampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Dios pinaagi sa pagpakpak.